Nandito kayo. Palibasa kami ng chairman Mike eh. Pamaga pa, madaling araw pa nagtatrabaho Panggabi kasi kami, kasi panggabi. nakakalimutan namin ang panahon eh. Oo. Anyway, thank you for joining us. Sige, ma'am. We expect your, of course, again, active participation sa ating forum ngayong umaga. At we're privileged to have with us isa sa mga suki natin dito, Congressman Ace Barbers. Nagmamadali kasi may focus ngayong umaga na pupuntahan. Pag-usapan kung alin mga komite ang papartihin. So, of course, andito si Gretchen Diez, pero mga kapatid, unahin muna natin si Congressman Ace Barbers. And then, pagkatapos si Gretchen lang, ano man gusto nyo itatanong. So, again, we appreciate your participation. Lahat naman gusto nyo itanong. Good morning muna, Congressman Ace. Good morning, Lakay. Good morning sa ating mga kaibigan sa media. Pasensya na medyo na-late tayo. In spite of the bad weather, medyo nakita ko na masipag tayo at nandito tayo lahat. Totoo, meron kaming focus kasi ngayon. Pero I think it's about the budget na pag-uusapan. No? Dahil merong pangako ang Kongreso na ito ay tatapusin namin on time. Nang sa gano'n ay hindi ito mabinbig kagaya ng nangyari na previous Congress. Kung saan ay medyo naipit ang aming mga priority bills and projects. Kaya sa tingin ko itong focus ay maganda ang magiging kalalabasan dahil isa sa mga agenda rito ay yung pagpapabilis ng pagpasa ng mga bills. No? Hindi lamang ng budget. Of course, pinaka-importante yung budget. So, yun lang. At magandang umaga ho sa atin lahat. Thank you. Babati ko muna, Gretchen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa pag-ibig sa akin. Okay. So, Gretchen, tapusin muna yung pagkain mo. At dito muna kami kay Congressman Ace Barbers. By the way, live tayo sa Facebook. Courtesy of Utol Milo Melendez. Kaya magandang umaga, magandang gabi sa ating mga viewers, sa ating Facebook, here and abroad. Yan. Yan ang ganda ng forum ngayon. Kasi live na tayo sa Facebook. Kong, sige Kong, ano expectations ngayong umaga sa panig mo? Ano bang mga komite na inaasahan mong mapupunta sa iyo bilang veteran? Congressman, dapat kayo, di ba, dapat bigyan kayo ng priority? Well, ang una-una, meron naman na inallocate no, para sa mga miyembro ng Nationalista Party na kung saan ako ay isang miyembro. Kaya nga nasabi mo, isa ako sa mga senior members ng Nationalista Party na partido rin ang ating speaker. So definitely meron ng mga allocations for chairmanships ng mga members ng partido. Sa aking palagay, sa aming huling pag-uusap ni Speaker, isa pa rin sa matibay na priority ng ating Pangulo ay yung anti-drug campaign. No? And according to the Speaker, kailangan tulungan at suportahan ng mga polisiya at ng mga bibigat na batas itong kampanya laban sa droga. Dahil itong problema nito ay hindi kaya isolve ng isang termino ng isang presidente. Kung kaya gusto niya na magkaroon ng mga institutional laws na kung saan ay magiging magkakaroon ng ngipin itong kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. So I hope na yung chairmanship sa Committee on Drugs ay bibigay ulit sa atin. Yan naman. Okay. Tanong ko lang, Mr. President. Thank you, Mr. President. Congressman, okay ba sa'yo yung death penalty, balik yung parusang bitay, especially doon sa mga drug lord or sintabi na, hindi ko naman sinasabing meron sa Congress, mga plunderer. Okay ba sa'yo? Well, author ako ng panukalang ibalik yung death penalty noong 17th Congress. In fact, my bill, my version, focused only on drug-related crimes. No? Kasi ako, naniniwala ako na kapag ibinalik natin sa ibang mga krimen itong pagpapataw ng death penalty, ay maaaring magkaroon ng mabigat na kontrobersya. Dahilan,
ang aming mga kasamahan at ang mga kasamahan sa Senado na hindi maipasa ito, which is what happened. No? Kaya nga ngayon, dahil siguro sa boses ng ating Presidente at sa kanyang pagkakabanggit, no, na ibalik natin ito, I'm sure magkakaroon ito ng maraming suporta. I am in support of that particular proposal. Isang issue pa ako, samantaling ko na rin, alam ko nagmamadali kayo. May bagong controversial ngayon na 11,000 na mga nasa New Bilibid Prison. Nila palalabasin, palalayain, bago na raw sila. Parang mayroong Supreme Court na may ruling ng Supreme Court, okay na sila lumabas. Isa sa mga controversial dyan, si Antonio Sanchez, mukhang makakasama. Hindi lang yan. Kung, hindi lang yan eh. 11,000 ito, baka may makalabas na drug lord. So, ikaw, hindi ko pa naman ikaw ang chairman, baka ikaw ulit yung maging chairman, pero alam ko may authority ang Congress na i-double check ito kung paano ang implementation itong desisyon ito ng Supreme Court para yung assurance na walang makakasingit na hindi karapat-dapat makalaya. Sa aking pagkakaintindi, no, Mike, yung basihan para palayain itong mga presyo ito, gaya ni Antonio Sanchez, Mayor Sanchez, dahil sa kanilang good conduct, which eventually has given them the right to enjoy yung parole. No? Kung totoong napag-aralan ng Supreme Court, ay ng ating National Bilibid, yung behavior, performance, demeanor ng mga presong ito, at they deserve to be given yung another chance to be in our society again, no, outside of the prison walls. Ito ay ginarantiya ng ating batas. So kung tama ka, no, dapat masilip kung talaga bang maganda yung behavior sa itong mga ito at talagang truly deserving sila. Dahil kung hindi, malamang magkakaroon tayo ng problema. Gaya ng ating takot, no, na 11,000 hardened criminals. No? Kasi ang karamihan dyan ay balik-balik na sa kulungan. Medyo nakakatakot na yan. Hindi ba parang wrong timing ito, Kom, dahil yung mga kriminal nga, hindi nga mahuli natin nasa labas. Ito, nasa loob na, lalabas pa. Baka madagdagan ang problema ni Digong. Well, sa aking palagay, no, meron kasing sa ating penal laws, no, meron talagang ganung pagkakataon na kung saan pagpapataw ng penalty sa isang kriminal, meron ding commutation yun na for commutation parang either commutation or pardon yung pardon or yung parole, no? Kasama yun. Siguro itong mga to, karamihan dito sa 11,000 ito ay pinaka mahina na siguro yung 20 years silang nasa loob siguro baka nagkaroon na ng possibility of reformation, nagkaroon na sila ng rehabilitation sa kanilang kaya nagkaroon sila ng good behavior. So let's give it the benefit of the doubt. In fact, may pag-aaral na ginagawa dyan yung mga psychiatrist ng National Bilibid at tinitingnan nila yan. Balita namin si Sanchez kasi may dalawa kang Mary. Kakulungan kaya pagdating niyo rin lang ginawa ka ito magdasal araw-araw. Pastor na nga. Good conduct. Good conduct. Sige. Bilo. Kami no? may buntag usab kung I am Camino Meliendez from Piquet Cotabato. Kung one of the topics na ini-expect nila na i-touch ninyo itong meralco overcharging, maraming nagsasabi na itong meralco during the time ni Cory ay isinaurin sa mga Lopez na walang bayad. Because before, during the Marcos time, we know that this is owned by the Meralco Foundation. Meaning to say, yung mga tao. Ngayon, can you brief us kung totoo ba ito? At saka, sa social media kasi may mga demand na ibalik ito sa foundation. Para, kasi, kagaya ngayon, magkaroon ng mga kaso na overcharging. It seems, no?
that yung operational fund na ginagamit nila na ilang bilyon comes from the overcharged amount na nakuha sa mga tao. It seems na wala silang puhunan dito eh. Ano bang masasabi niyo dito? Thank you po. Una-muna dun sa punto ng ownership, no? O yung pagta-transfer ng ownership from the Meralco Foundation to the back to the offices. Ito ay isang usapin na I think umabot pa ito sa Supreme Court. Kung di ako nagkakamali, may decision ito. No? But yan ay hindi ako masyadong familiar dyan. No? At ayokong i-touch yung issue ng ownership. But what is more alarming, and I think dapat natin pag-usapan, yung mga pinapataw na charges sa ating electric bills ng Meralco. Unang-una, yung systems loss. Matagal na natin tinatanong ano ba yung systems loss? Diba? Sabi nila, ang kanilang explanation, dalawa daw yung system loss. Isang technical, yung kailangan ay magkaroon ng mga upgrades, yung mga transformers, yung mga linya, etc. At saan nagkakaroon ng losses. At ito ay pinagbabayad tayo. Yung isang klaseng losses, yung mga nagja-jumper, yung pilferage, yung pagnanakaw ng mga kuryente, i-charge din sa atin. Sa akin, bakit tayo magbabayad sa kuryente na hindi mo naman ginamit? Di ba? Para bang kumain ka sa restaurant, kumakain ka, ang in-order mo ay tapsilo, yung in-order ng katabi mo ay kare-kare, binayaran mo yung tapsilo, binayaran mo pa yung kare-kare. Di ba? Para bakit ganun? Hindi maliwanag yung sinasabing systems loss charges. And if you total all these systems loss na nakukuha mo sa isang taon, testingin mo lang, tingnan mo yung electric bill, bilangin mo kung magkano binayaran mo sa systems loss. Mapapag-isip ka eh. Dahil iisipin mo, ginamit ko ba itong kuryenteng ito? Ba't ako nagbayad yan? Diba? Ngayon, another point, itong systems loss, sinasabi nila sa pilferage, sa pagja-jumper, pagdanakaw ng kuryente, ng mga hindi natin kilala, ba't sa akin mo sinacharge? Hindi ba dapat kasama sa kontrata mo sa gobyerno ay mag-deliver ka ng efficient electricity sa bahay ko? Binayaran mo yan eh. Nung nagpalinya ako, nagbayad ako eh. Kung mo na ibayad, kung na ako pabayarin doon sa mga hindi mo na huhulit, hindi mo na babantayan, ba't ako kailangan magbayad dyan? Di ba? So, sa tingin ko yun ang dapat nating tutukan because that is more alarming. Kung, sabi ko nga, kung testingin natin eh, pag-uwi nyo sa bahay, tingnan nyo yung files nyo. Bilangin nyo lahat ng total na binayaran nyo sa systems nyo sa loob ng isang taon. Baka magulat kayo. Ang daming ladies trick doon, sabi nga nila. Pangalawa, di ba? Pangalawa, what is also, I think, should be addressed at dapat ipaalam sa taong bayan, yung renewable energy charge. Bakit tayo nagbabayad ng renewable energy charge? Di ba? Hindi malinaw eh. Di ba? Meron silang attempt to explain to the people ano yan. Pero imbis na padaliin, pagpapaintindi mo, pinahihirapan mo eh. Ang ibig bang sabihin, nagpo-produce yung kapitbahay ko dahil meron siyang solar, nagpo-produce siya at binibigyan niya ako, magbabayad pa ako para sa gano'n? Parang malaking ano sa akin, malaking question mark yun. So, sa tingin ko, yun dapat nating tingnan. No? Other than the issue of the ownership in the meantime, kasi nga usapin yan sa Supreme Court. So, hindi ba dapat kung sigaw kayo ng congressional inquiry? Yes, meron akong final na resolution tungkol dyan. Kaya nga sabi ko nga, paliwanag nyo sa amin. Ilang beses nyo nang ini-evade yung topic na yan. Diba? Papalam nyo lang sa amin. Mas maganda nga dapat sa TV station nyo, meron kayong every hour nag-i-explain kung ano yung sinacharge nyo eh. Para maintindihan natin. Hindi ba kayo nagtataka bakit mataas yung kuryente nyo? Hindi, marami nagreklamo last month. Anyway, Marami. alam mo ang problema lang, Mr. President Lakay, Congressman, ay yung chairman ng Committee on Energy niyo sa Congress, anak ng dating mo. Conflict of interest eh. Paano mag-iimbestiga sa business, sa oil? Para po sa inyong kalaman, mga partner sa media, yung pumbilas ko,
Ayun po yung manugang ni Ramon Ang. Si Ramon Ang, isa po sa mga negosyo niyan, energy. Tsaka Petron, kanya. So, paano magiging normal lang buhay na yan? Eh, ang problema, nung 17th Congress, di isang hearing wala siyang ginawa. Pagkatapos ngayon, sila na muli ang chairman. Sana si Congressman Barber na maging chairman, may pag-asa tayo. Dahil kasi yung kanyang resolution, siya rin pwede mag-imbestiga. Di ba ko? Hindi naman personal, pero lahat tayo dito ang 18th Congress eh. Ang sigaw ng Pangulong Duterte, pagbabago, yan ang gusto ng taong bayan. Patapos na nga itong gobyerno ito, kakunti pa nababago. Tapos ganyan pa rin. So, paano, ano bang aasahan natin kung na pagbabago sa Congress, sa liderato ng bagong speaker? Kababata mo pa ito, barkada mo ito, before, kilala mo kayo lahat eh. Mga tropa ng mga matatalino ito, mga congressman ngayon, Congressman Barber. Millennials. Right voice. Ayan o. Meron ba, di ba? Mga ganon. Yung sa dun sa nabasa on first reading ngayon sa Kongreso, maraming mga bills, no, particularly tungkol dito sa ating energy. Isa na dyan yung mga resources that needs to be surveyed and studied dun sa West Philippine Sea. Kasi sinasabi nga nila, meron tayong mga gas and mga oil, no? Diyan sa area yan, dito sa Mindanao, dito somewhere in the northern tip of the island of Luzon. So marami silang bills sa aking pagkakaalam. Maraming na-refer sa Committee on Energy. And this time, I think, no, magiging active itong Committee. kongreso ito at itong mga committees na magbibigat kasi may marching orders doon sa ating speaker na ayusin ito. Sige, isa na lang. Atalong ko nagmamadali rin tayo lahat. Kung ganito, ang PUP, may issue ngayon na pag nag-enroll ka bilang estudyante, drug test muna. Okay? So sana lahat ng eskwelahan gano'n para makatulong doon sa kampanya against drug. Alam ko, meron ka rin proposal sa Congress, lahat ng congressman sumailalim sa drug test. Bakit mo ginawa yun? Meron ka bang pagdududa na merong congressman na baka gumagamit ng bravo nila kayo? O kayo, baka ba umamin na nga? O baka meron talagang lulugo-lugo dyan pag nasa hearing? Alam mo, lahat kasi kami nanumpa na kami ay susuporta sa administrasyong Duterte, lalong-lalo na yung kanyang programa na kontra-droga. Pag mapakinggan mo lahat o karamihan ng membro sa Kongreso, yan ang sinisigaw na I am in one and in support of the President's anti-illegal drugs agenda. Isa sa siguro unahin natin para mapakita, hindi lang puro tayo salita. Di ba? Magpakita tayo that we will come in clean. Ibig sabihin, wala tayong involvement sa droga, hindi tayo gumagamit ng droga, hindi tayo nagbebenta ng droga. Siguro dapat magpa-drug test tayo lahat. Di ba? Isa yan. Gaya ng 17th Congress, ginawa ho natin yan, pinanukala ko yan. Awa ng Diyos, ako lang mo mag-isa. Voluntary. At marami daw na merong sa akin pagkakaalam. Marami daw kasi hindi nila pinablish yung kanilang resulta kasi may nakitang madalas gumamit doon ng mga favorite drugs, kagaya ng Viagra. Ayaw na nila i-publish yun. Kidding aside, meron talagang kasi nga, ako, naniniwala talaga ako na itong problemang ito ng droga. Seryoso yan. Napakaseryoso at napakalaking problema. Ngayon, maaaring hindi pa nararamdaman ng karamihang Pilipino itong epekto nitong droga. Yung sinasabing baka maging narco state tayo, hindi pa malinaw sa isipan ng Pilipino sa ordinaryong barangay kung ano yung ibig sabihin ng narco state. Yung narco state na yan, wala na araw-araw yan, patayan, araw-araw yan krimen. Dahil ang mga tao dyan ay hindi na matino ang isipan. Ikaw, bilang kunyari isang ama, gusto mo ba mabiktima ang iyong anak? Siyempre hindi. Takot tayo lahat na magkaroon ng ganitong klaseng system, na magkaroon tayo ng narco state.
Kaya hindi kaya ng isang Duterte lang na tapusin yung problema sa droga. Kaya kailangan suportahan si President Duterte. In fact, dapat nga yung mga susunod pang mga presidente, mas pagtibayin pa yung kanilang kampanya laban dito in order to protect yung ating next generation. Nakakatakot ito. You see what's happening in Mexico, what's happening in Uruguay, what's happening in Colombia. Yung krimen, yung patayan, yung rape, ordinaryo na lang yun eh. Okay lang sana kung halimbawa dinadaan lang sa biro itong hindi nananakit, di ba? Kung medyo salitaan lang, hindi nakakamatay, baka okay pa. Pero yung kasama na yung sakitan, kasama na yung physical, patayan, mahirap na yan. Nakakatakot. Okay. Captain Smith. Captain Yung Smith. grupo ni Milo. Good morning po, Congressman. Si Captain Smith, freelancer security consultant. Sir, dadagdag ko lang kay kasama kanino about hindi napapansin ng mga tao. Pilipino ako, sir. Mukha na Amerikano. Dati na pinapakati. Nakikita mo tayo dati, sir, sa Makati. Kay Clea. Sir, yung sa Meralco, ang naging problema, sabi natin kulang ang pulis natin. Tama sa'yo? Okay. Pero yung mga namumutol ng Meralco, sir, may mga dalawang pulis yun. Kung napapansin nyo, hindi nyo napapansin, may dalawang pulis na escort yun. Sir, kaya naman ng Meralco magbayad ng mga security guard. Bakit kailangan pa yung pulis natin? Ikulang na nga. Meron hindi napapansin yun, sir. Di ba? Kulang ang sinasabi, NCRP, kulang ang pulis natin. Kaya kailangan mag-recruit tayo. Pero kung titignan mo, sir, sa buong NCR lang, ilan ang namumutol ng Meralco? Nanguhuli ng junk, sabi mo. Pero kaya-kaya nila magbayad ng isang security license security guard. Bakit kailangan yung police pa? Yun lang, sir. Magandang idea yun. Pag-aralan pa natin mabuti. Pero sa akin, ang initial na sagot ko dyan, nagtitipid siya. So, tingin ko, tama naman. Kasi minsan, magka-attempt mamumutol ng kuryente itong mga lineman natin, minsan nakaharas naman din sila. Diba? Kasi nakikipag-away yung pinuputulan. Diba? Hindi ka na nagbayad. May karapatang putulin yung kuryente mo, galit ka pa. Minsan mahirap sa ating Pilipino. Yeah, I agree. No? Dapat siguro may imbis na pulis, gumamit na lang ng problema lang. Hindi pwede magdala ng Kasi balik. pwede, sir, yung meron sir kasi yung license na yung VIP export. Hindi ka gaya dati. Papakita niya. Ngayon ba? Title ba? Hindi pulis doon sa export? Security na yun, sir. 5 years na yun, sir. Kahit gusto niya kaya lang dala. Sige. Hindi halpa. Up to 9 limited. Okay. Andon. Sabi ni Bernard, nakalad din tayo ngayon sa Leader News Philippines. Hi, hello. Okay. Channel 5. Hi sir, morning, Bim Santos po for TV5. Sir, yung, clarify ko lang yung RE charge na sinasabi niyo kanina, yun yung fit, tama ba? Yung fit in tariff. Yung fit on na, I think, yeah, yun. Pero hindi ba siya surpassed? I think, sa kagaya na sinabi ko nila, hindi klaro. Magkakaintindihan tayo pagdating dun sa explanation nila. Pero sa taong bayan, sa ating mga ordinaryong mamamayan, mukhang hindi nila, kasi kahit yung bahay ng isang naninirahan sa isang maliit na barangay, is being charged with that fit-all charge, which is not very clear to most of the Filipinos. Kaya nga ang aking panawagan, dapat ipaliwanag nila. Dapat ipaliwanag nila, bakit tayo nagbabayad nila? One answer is more parang public awareness. Parang Meralco's part, parang campaigning, what this means. Or are you questioning? Yeah, I think that they owe it to the people. Meralco, the owners of Meralco have their own TV station. And they should use this TV station to inform the people. Ano ba yung mga yan? Diba? In the most layman explanation. Hindi pwede yung masyadong technical. Hindi maintindihan ni ordinary kagawad Rudy
Yung yan sa barangay nila, di ba? O hindi kaya si Barangay Tanod Pedro, hindi niya maintindihan yan. One thing is clear, we're being charged. And we're being charged, they impose charges on several items which is not your consumption of energy. Di ba? Basta as far as I'm concerned, I am a homeowner, babayaran ko yung kuryente ginamit ko. Huwag mo na akong pabayarin dun sa mga nawawala sa inyo. Huwag mo na akong pabayarin dun sa mga kung ano-anong charges dyan. May distribution charge pa nga. Eh, hindi ba dapat Kasama na yan. kasama na yun? Di ba? So, I think they owe it to the people kung paano nila paiintindihin sa taong bayan kung ano yung mga yan. For all we know, baka sobra-sobra yung kinikita niya. Imbes na nag-i-improve sila ng kanilang services using the income that they generate from the consumers, eh kung gusto nila mag-upgrade, kina-charge pa rin sa atin. Hindi ba dapat sa inyo na yan? Sir, yung last time, sorry hindi lang ako familiar din sa you filed a resolution in this regard. Would you talk about that and what exactly would you want, how do you want this issue to proceed? First of all, we wanted to know and ask the Meralco management to explain to us ano itong mga ito. Kagaya nga nung sinasabi ko, at the least complicated and least technical explanation. Na any Tom, Dick, or Harry, si Pedro, si Juan, na nagtitinda ng sorbetes, eh maiintindihan kung ano itong mga charges na binabayaran niya. Diba? Bukod dun sa ginagamit niya o kinukonsumo niyang kuryente. Number two, there could be, as I alleged in my resolution, there could be income that they generate that they are supposed to use for the improvement of the services, and yet, hindi nila ginagamit. Diba? Kumbaga, high-tech na yung metro. Digital na, kunyari, dapat sa Tondo, pero ang digital lang yung taga Makati. Bakit ganun? Eh pare-parehas pa tayo nagbabayad ng yung per kilowatt hour na binayad ni Pedro sa Tondo at saka yung binayad ni Johnny sa Forbes Park, eh isa lang naman ang rate nun. Things like that. No? And a lot of other information that we need and we demand from the Meralco to inform us. So, Alan of telephone here. Hi, Kong Alan po. Kong, ulitin lang natin, what do you expect sa focus? Anong pag-uusapan? Una-una yung budget. Budget. Kasi merong pangako ang Kongreso sa leadership ni Speaker Alan Cayetano na magkaroon ng mabilisang pag-aproba nitong budget for 2020. Siguro, isa na dyan yung sistema on how we're going to deliberate on this. Kasi in the past Congresses, more often than not, kapag nagtatanong yung mga congressman, Ulit-ulit. either sa hearing o Ulit-ulit. hindi kaya sa plenaryo, eh yung tinanong ni Juan, tinanong na rin ni Pedro kahapon yun eh. Tumatagal. So maraming repetition sa nangyari, kaya bumabagal. Second, we would definitely, the majority would ask the support of the members na they should be there all the time pag mayroong deliberation para walang magke-question ng quorum. Importante yun, alam mo naman, i-stop yung anumang proceedings basta walang quorum. So, number 3, pot-free, port-free, talagang hinimay-himay yung budget na 2020 na yan. Wala talaga. Wala talagang sinasabing port para dyan. But we want to know ano yung pwede namin ipagmalaki sa aming mga distrito na ibibigay ng national government sa pamamagitan ng mga infrastruktura. Halimbawa, kagaya sa aking lugar, yung aming airport, kailangan ng malaking pondo para ma-repair. Eh, gusto ko malaman, magkano nilagay ng DOTR dyan? So, things like that. Maraming mga bagay na gustong malaman at magkaroon ng information itong ating mga kasamahan sa Kongreso. So, sumahal tayo sa mga tabloid. Ngayon umaga, mga 400 to 500 million daw ang allocation.
Pero Congressman, mga proyekto na ang magbibigay sa inyo ay DPWH. Ito ba yun? Sana nga, totoo. Okay. Hindi ako, yun sa usapin, kung bibilangin mo ang Kongreso, ang congressman ngayon, 300 congressman ngayon. Kung totoo yung sinasabi ng tagpo 400, i-multiply mo yan, that's how many? 120 billion for Congress alone, which is not true. Eh magkano lang ang budget ng DPWH? 300 billion lang nata ang budget ng DPWH. Kung merong 120 to 150 billion na ibinigay sa Kongreso, aba, ano naman meron sa Senado? Diba? So, sa aking palagay, walang basihan yung sinasabing tagpo 400, tagpo 300 billion. Ito ang pagkakasulat simula na ng magandang buhay kay Alan. Yan ang medyo walang katotohanan at walang basihan yan. Kasi posibleng magkaroon ng ganung kalaking allocation ang unang-una, pinagbabawal ho ng Supreme Court yan. Kaya lahat ho ng projects na intended para sa isang distrito ng isang kongresista, ito ay nakasama doon sa line item na base doon sa priority. For instance nga, yung amin sa airport, nagiba itong aming airport yung earthquake noong 2017, hanggang ngayon hindi pa naayos kasi wala akong alokasyon. Walang budget. Kaya hopefully, by 2020, maumpisahan na yung aming rehabilitasyon. Ang hirap po umuwi sa probinsya pagka babiyahe pa ho kami ng 3 oras. Ano ko, naayos na yun? Nag-post si Sec Party na taga Surigao, di ba? Nagpunta na siya doon. Oo. At dala niya na yung chairman ng CAAP. At meron ng sinasabing katapusin ngayong taon na ito. Initially. Okay. Oo, pati. Good morning ho. Roger Tan, freelance. Gusto ko lang malaman sa caliber ninyo, kayong higit na nakakaalam sa situation ng mga congressman. Ano sa tingin nyo ang achievable sa 2 points? Achievable ng 18 Congress with regards to the meralco issue, saka yung issue ng connected sa drugs. Ano ang achievable na pwedeng asahan ng mga tao dito sa 18 Congress, lalo na nandiyan kayo, yung advocacy niyo, buhay na buhay. So, what is achievable, yung realistic na achievable? Unang-una, yung 17th Congress at syempre tutuloy namin ngayon 18th Congress, yung pagbibigay ng tamang suporta sa pamagitan ng budget para sa PIDEA. Since 2018, up to now, hanggang 2021, meron ng recruitment na ginagawa ang PIDEA for its agents. May training, may schooling, merong lahat yan. Kaya yung mga gusto, may mga pamangkin kayo, kamag-anak kayo na gusto mag-ahente ng PIDEA, pwede ho, open ho ang PIDEA sa ngayon. Because we've given them enough budget para makapag-recruit sila. In fact, last year, dun sa budget na naibigay namin sa kanya, nakapag-recruit sila ng 1,700 agents nationwide. And itong year na to, magdadagdag ng additional, kung di ako nagkakamali, 2,000 para makapag-recruit ulit. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang suporta sa PIDEA, isa yan sa paraan ng Kongreso para makatulong sa kampanya ng ating Pangulo laban sa illegal na droga. Another is to come up with laws. Yung ating Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ito ay inaamendahan namin para magkaroon ng mas maraming ngipin at magkaroon ng success yung ating justice system sa pagpapa-prosecute nito mga suspects. Marami ng kwento na yung police hindi appear dun sa hearing na dismiss yung kaso ng piskal. Diba? Yung ebidensya, imbis na 1 kilo, inilagay doon ay 1 gram. Kaya available. Hindi kaya maraming ganun po. Ngayon, hinihigpit ang pinag-aaralan mo namin, katulong ang DOJ, katulong ang DILG, PIDEA at PNP dyan, kung paano pahihigpitin mo ito. So marami pa ho kaming mga proposals na gagawin. And pinaka-importante dyan, yung death penalty.
Okay, Pass lang na sa Belarat. Last. Kung pwede pa, Kong? Pwede ba? Kasi nabanggit nyo, pahapyaw, no? Ang tungkol sa natural resources natin. Hindi ko alam kung meron tayong full disclosure ng ating natural resources. Halimbawa, those awarded already, no? And those that will be awarded. Kasi naisip ko kung if all this information are disclosed sa ating pinaka-balance sheet, no? This might help us improve the purchasing value of the peso. Wala tayo pang mudi. Actually, ako, ang analisa ko, kaya tayo naghihirap ngayon. We lost 1/2 of our purchasing value. Mabalik man lang ito sa 25 ulit, hindi na magdidiman yung mga workers natin ng increase. Dahil substantially, nag-increase na rin sila, di ba? By 2. So, yun ang iniisip ko, parang meron tayong common na outside politics, no? May common tayo na to improve the value of our peso through the full disclosure of our natural resources. Sa inyo bang palagay kung meron tayong listahan niya? Kasi I try to investigate dito sa website ng hindi na, parang wala eh. We do not quantify how rich we are. Are you referring to the MPSAs granted to the miners? Dalawa po. Kasi dalawa component yan eh. Ang isa niyan, yung already awarded, at yung isa naman na scientifically supported na survey or study na to be awarded pa. Meron ba tayo niyan? Yan ang hindi ko pa but I'm sure kung wala sa website ng DNR, malamang hindi pa nila naiisip yan. Pero sa aking experience, alam niyo naman, yung aking distrito, ang aking probinsya ay mining area. Tama po. At karamihan na nagmimina dyan ay matagal na hong nagmimina dyan. No? Yung taga dito mining, THPAL, Oriental Synergy, lahat po yung mga malalaking mining companies, they are all granted MPSAs and permits to operate by the DNR and the LGB. So, meron hong mga areas pa dyan na hindi pa ho nagagalaw. And I am positive na merong application yan. And it's just that hindi pa sila nai-issuehan kasi if you remember when the late Gina Lopez was the Secretary of DNR, wala ho siyang in-issue ng mga permits and MPSAs dahil lahat na pinag-aaralan pa. So, I'm sure by this time, baka meron na silang studies dyan. And hopefully, tama ka eh. According to the great speaker, Jose de Venecia, sa kanyang study, ang total Philippines mineral deposit is equivalent to about $5 trillion. So, kung ito po'y ma-harvest natin na. Kung totoo yan, may bayad na yung utang natin. We only owe the World Bank, the IMF, close to about $100 billion. Kung meron kang $50 trillion, may napakaraming pera nun. Baka you will be like another Brunei. Yeah. In the Far East. So yun. Dapat nga, magkaroon ng tuluyang survey. Okay. Pahabol na tanong, Kong, andun si Gretchen. Baka meron ka gusto sasabihin. Yung pinag-usapang bill sa Kongreso, SOGIE, Equality Bill. Ano masasabi mo? Andun si Gretchen, kinig. Pinasa namin yan nung last Congress. SOGIE. Nung 17th Congress, pasado yan sa amin. Hindi yan nagkaroon ng kontrobersya. In fact, naipit nga yan sa Senate, di ba? So, I'm sure, ngayon, hindi magkakaroon ng problema yan. Mas friendly kayo sa Senado. Mas friendly kayo sa LGBTQ plus community. Mas marami lang supporter na tago. Ibig ko sabihin, mas marami lang kasing tahimik, pero susuporta sa pamamagitan ng kanilang pagboto. Data. So, yun, kasi nagboboto naman eh. In fact, the only controversy sa ngayon is kung yung usapin tungkol dun sa CR. halimbawa, yung CR is not much of a controversy sa amin.
CR. Okay yun. Kasi kahit sa Congress naman, may pumupunta dyan na nagsi-CR sa CR ng babae. Wala namang nagre-reklamo. Ganun din naman sa mga lalaki. No? Siguro the only controversial issue yung pagpapayag ng batas sa mga estudyante sa pagsusuot ng mga damit. For instance, kagaya, if you remember yung isang graduate ng isang state university in somewhere in Tarlac. State University. Di ba? Na hindi siya pinayagan magmarcha kasi Gusto magbarong. Pinagbabarong siya. pinagbabarong siya. Kasi nga nakadress siya, di ba? So, isa yan sa... Kasi palagay ko, yung kultura ng Pilipino, baka masyado pa tayong conservative kuno. Pero ngayon, kung you're saying na susuportahan niyo yung batas ulit, ano yun, i-refine ba yun? SOGIE. I-refine ba yun? SOGIE. Pasado na yan sa Lower house. under our rules, Section 48 o Section 43, hindi mo nagkakamali. Lahat ng mga bills na naipasa na ng previous Congress, hindi na ho dadaan yan sa hearing ulit. So, isasabak na ho agad yan na sa plenaryo, uusapan ng second reading, it gets amended or approved, no? Diyan na siguro magkakaroon. Okay. Yung debate dyan, baka yan ang ihintay na. So huli-huli na lang bago natin isa lang si Gretchen ni umaga. Kung si Paolo Duterte is going to jump to China, di ba? By the end of the month. At ano ba ang expectations nyo? Ano ba ang asahan natin na magiging matigas na kaya panindigan ng ating presidente sa pagharap kay Xi Jinping or magmukhang yes man na naman ulit siya sa harap ng ating Ako naniniwala ako na siyempre maninindigan ngayon ng ating presidente. Yung presence ng mga war vessels na dumadaan o papasok nang hindi nagpapaalam, hindi nagsasabi, isang malaking sampal sa ating sovereignty, di ba? So, hindi papayagan ni Pangulong Duterte yan. Alam naman natin, he is friendly, he is rubbing elbows with China, but hindi ibig sabihin you can do everything to us or anything to us. Di ba? Hindi mo pwede yun. Ngayon, dahil may klarong ginawa sila na hindi sang-ayon sa ating konstitusyon at hindi sang-ayon sa ating soberenya, dapat manindigan tayo. Sa akin paniwala, manindigan dyan si Pangulo. At kapag nagsalita si Pangulo, dahil meron ng mga previews kita mo, naririnig ko, nakasalita yung Malacanang through Attorney Panelo na hindi maganda yan. So alam na natin kung what they should expect from President Duterte pagdating ni Presidente. But lahat naman yan maayos sa usapang hindi naman natin kailangan hamunin sila ng gera. Pwede natin sindakin. Diba? Sindak lang tayo. Okay. Okay, thank you for joining us at good luck sa inyong caucus mamaya at hopefully yung magaganda at kakuha-kuha committee ay sana na mapunta sa iyo. Hopefully maayos yung aming caucus ngayon. I'm sure the new speaker will get the support of the majority. Okay. Salamat po. Salamat. Thank you. Kasama si Congresswoman Geraldine Roman. Pwede ba ibalita mo kung ano na pag-usapan sa meeting niyo with the President? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay very positive. Nagkaroon po ng bagong liwanag, yung itong landas na tinatahan po natin tungo sa pagkapantay-pantay ng makapanayang ko po ang ating Pangulo. Knowing that the most powerful man in our country now listens to the voice of the LGBTQ plus community gives us, sabi ko nga po, finally the ray of sunshine on the long tunnel of darkness and despair that we've had. Together po with Congresswoman Geraldine Roman, narinig po natin ang mga positibong mga adhikari ng Pangulo tungo po sa pagbabago
sabi ko nga, the real change is finally coming. Sinabi po niya na full support po siya for equality, the SOGIE Equality Bill. Pero tinitignan pa rin naman po niya ang karapatan na nakakarami. Sinisugurado po natin, kaysa po ako sa adhikain na sa pagsulong ng karapatan ng isang sektor ng lipunan, dapat wala po tayo ng mga ibang karapatang tinatapakan. Kaya po maingat po na sinusuri ng ating Pangulo kung meron pa bang mga dapat baguhin o hinog na at wasto na yung batas para isulong na. Okay. Bago nung nagpunta kayo ng Malacanang, Gretchen, balita na mukhang may sakit yata ang presidente. Isang linggo na yata pakita ng public. So ikaw nandun, nakaharap mo sa presidente, anong assessment mo? Basta ang lagay ng kalusugan ni Pangulo Digo? Well, for me, he appears very healthy. In fact, lahat po kami doon kasi member ng LGBTQ plus community na pumunta. At lahat po kami, bineso-beso ng Pangulo. At sobrang warm po ng pag-welcome niya sa amin. And he's even throwing jokes. And I don't think a person who is sick would have time to throw several jokes and laugh with us. So, based on my perception, I think the president is healthy. Gano'ng katagal? Yung session niyo kay Presidente? Almost 1 hour din po. Isang araw po ng kwentuhan at kamustahan. Almost 1 hour. Gentlemen, ladies, magtanong na kayo. Gretchen, go ahead. Gretchen, just to clarify, tukol dito sa mga CR, comfort room or restroom, ano bang gusto niyo? Magkaroon kayo ng hiwalay na restroom? Para wag naman discriminating on your part? Ako po meron po akong sariling opinion, but of course, I'm not just speaking for myself. I am now the face of the movement. I am speaking on behalf of every LGBTQ plus members. Personally, I don't feel like there is a need for a third washroom. Bakit po? Ang pinagalaban po namin is inclusivity o ang pagtanggap. Kung po magkakaroon ng third washroom, ang tingin ko lang pong personal, it adds more discrimination. It's exclusive now. Which is a far cry towards what I am fighting for, which is equality and acceptance. But at the same time po, meron din po mga part ng LGBTQ plus community who is more comfortable of having a third washroom. Kaya nga po nasabi ko, ang sinusulong ko ay pagkapantay-pantay. Opinion ko lamang po yun na hindi na kailangan ng third washroom. Bakit po? Hindi naman po lahat ng mga establishmento o mga businesses ay afford na magkaroon ng third washroom. Ibig sabihin po ba na kapag ako, isa akong maliit lamang na businessman, hindi ko kaya magpatayo ng third washroom, dapat matanggalin ako ng lisensya o dapat ba managot ako sa batas? Tingin ko po, when it comes to pagkapantay-pantay, mas magandang resolution po ang isang gender-neutral washroom. Katulad nga po ng sinabi po ng ating congressman. Sa Kongreso naman po, ang mga washroom nila is welcoming for everyone. May mga trans women po na pumapasok sa palikuran ng pambabae, may mga lesbian or tomboy na pumapasok po sa CR ng mga lalaki, at wala pong naitatalang kaso ng paglabag sa karapatang pantao o walang nagre-reklamo. Kung ito pong mga establishmento na prominente na po sa ating lugar ay kayang tumanggap at kayang umunawa ng iba't ibang pangangailangan ng tao, bakit po hindi natin itong maisulong maging sa maliliit na mga barangay o mga lugar dito sa Pilipinas? I don't feel that there is a need for a third comfort room, but I am not against those people who's fighting to have a separate washroom for us. Paano naman ninyo sasagutin itong agam-agam ni Senator Bato at saka ni President Soto? Kasi ang mga babae sa CR, sabay-sabay yan eh. Di ba? Sabay-sabay sila na doon sa loob eh. Paano daw yung kanilang reservation na papasok kayo doon, na maraming babae, no? Na maaaring makita yung mga private nila eh, yung ginagawa doon sa loob. Paano mo naman maka-counter itong sinasabi nila na kung maraming babae na nasa loob, papasok na yung isang LGBT o yung siyempre mahiya yung mga babae, no? Anong compromise ang pwedeng gawin dyan? Nakakatawa pong isipin na itong mga opinion na ito ay nanggagaling po sa mga kalalakihan. At
hindi po natin may aalis na siguro po maaaring gusto lamang nilang protektahan ang karapatan ng kababaihan at syempre yung safety and comfort din po of women. Pero ang opinion din po nito ay nanggaling sa mga tao na kahit kailan hindi nakapasok sa palikuran ng pambabae. I cannot imagine Senator Soto or Senator Bato entering the women's washroom. So maybe they don't know how it's like inside the female washroom. Ako po bilang isang trans woman na pumapasok sa washroom ng pambabae, nakikita po natin how private it is inside the female washroom. Wala po kaming urinal na katulad sa mga lalaki na maaari po kayong magkakitaan. It will take desperate measures para makakita ka po ng ari ng isang babae. Kahit pumunta po tayo sa mga babae na araw-araw pumapasok sa palikuran ng pambabae, ilang beses na po ba kayo nakakita ng ari ng kapwa niyo babae sa loob ng palikuran? At ano po ba ang gagawin namin sa loob ng washroom? Magpa-party-party po ba kami doon? Magtsatsaa po ba kami o magkakape? O kami po ay dudumi lamang at iihip? Yun lang po ang napaka-basic na tanong. O titingin lamang po kami sa salamin para i-check kung okay pa po ba ang itsura namin. Kung ano po ang ginagawa ng mga cisgender ng mga babae, yun din po ang ginagawa ng mga trans women na katulad ko. At kung ang concern po natin ay paano kung merong mga manya, mga mapanamantala, na maaaring gamitin ang access nila into the women's washroom to abuse or sexually assault someone, meron po tayong mga batas na pumoprotekta sa karapatan ng mga kababaihan against criminal offenses against them. Ang SOGIE Equality Bill po ay hindi sumusulong na pag ang isang trans woman pumasok sa banyo ng pambabae at siya ay nanampal o nanilip ng babae, ay accepted na siya sa batas. Ang ginagrant lang po nito is equal access. Pero kung anuman ang gawin mo sa loob ng palikuran na may kasong kriminal, dapat pa rin pong managot sa batas. Pagkat ang paggalang sa karapatang pantao ay paggalang sa karapatang panlahat. Hindi lamang po ng mga miyembro ng LGBTQ+ community, kundi maging ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan. Okay. Hello. Tara. Meron mo na. Ayan. Mike Willaby from DCXL. Gretchen, kindly enlighten us tungkol dun sa nangyari dun sa Farmers Plaza, no? Dahil ngayon ay yung pagkakaposas sa'yo, ano yan? Ito'y pinosas ka ng Police QCPD o pinosas ka ng mga naroon sa mismong Farmers Plaza, for example, yung janitress? Anong nangyari? Ang isa pong police officer po ay inutusan ang isang security officer para po ako'y posasan ng patalikod bago po nila ako isa ilalim sa medical legal. Tinanong ko po kung bakit. Ito po, ang sagot lamang po ng police ay ito ay standard operating procedures. Kasi daw po, siya ay natakasan na dati. Ngayon ako po ay nakiusap kung pwede naman, sana posasan ako kahit paharap. Siguro naman mag-isa lang po ako. 3 po sila doon, 2 janitress, isang security officer, at 2 police officer. I am outnumbered. At kita naman po na ang bigat-bigat ng bitbit ko. Siguro naman hindi naman ako tatakas para posasan ako ng patalikod. Ang sabi lamang po sa akin ng police officer, hindi daw pwedeng posasan ako ng paharap, pagkat yung mga nakikita ko daw po na pinaposasan paharap ay sa pelikula lamang. Wala daw po ako sa pelikula, kaya wag daw po akong umarte. Ikaw ba yung magsaharap na reklamo din sa kapulisan dun sa tratong tinanggap ko sa kanila? Well, I'm leaving that to my legal team po. Ako po, aminado po ako, though I am aware of my rights. Meron pong mga legal na usapin na sinasantabi ko na po at iniiwan ko na po sa mga lawyers na silang mas nakakaalam kung ano mga wastong hakbang na para gawin at makamit ang hustisya sa nangyari sa akin. Ano masasabi mo dahil parang sa ngayon ay talagang yung Filipino people ay hindi pa naman talaga ganun kamulat, no? Pagdating sa issue ng LGBTQ, particularly sa mga trans women sinasabi, particularly nandiyan ang the conservative part ng simbahan at naririyan pa rin yung very macho image ng Pinoy. So sa tingin mo ay hanggang saan pa lalakbayin para talaga to enlighten the Filipinos on this aspect? Pero una po sa lahat, napakaganda na napapag-usapan ng mga ganitong issue ng ating lipunan. Pagkatatagal po natin nanahimik.
In fact, the SOGIE Equality Bill, nakamatayan na lamang po ng ating Senadora Miriam Defensor Santiago. Noon tinatawag po itong Anti-Discrimination Bill. 2 dekada po na paghihintay at pananahimik sa mga issue ng paglabag sa karapatan po namin pantao. Marami rin po na mga katulad ko, ang namatay na lang po, literal na namatay, at kinitilang kanilang sariling buhay pagkat hindi na sila nakakakita ng pag-asa. Ngayon na nabigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon ng boses at magkaroon ng isang mukha ang ating pong sinusulong, hindi ko po sasayangin ang pagkakataon nito. And when it comes to the notion of the public towards the LGBTQ plus community, we are aware and we are informed that it is still a taboo. It is something that we don't talk about. That urges us to think that there is really a need for a legislation. There's really a need to have laws to protect the LGBTQ plus community. Pagkat po ang batas, dapat po sinasagawa para sa mga walang boses, para sa mga walang kapangyarihan, at para sa mga taong hindi naiintindihan. The very fact na kami po ikinukutya dahil lamang po hindi nila alam kung anong pagkatao po namin, urges the need for us to review and really support the legislation towards protecting our rights. And it all boils down to education. Tama po ang sinabi nyo, hindi pa handa ang Pilipinas para sa ganyan kasi masyado pa tayong konserbatibo. Kailan po magiging handa ang Pilipinas? Us stopping, thinking outside the box, and us stopping ourselves to broaden our horizon is stopping us from progress. My fight for equality is not an added development to society. My fight for equality is actually the very core of development. Kapag po in-empower natin ang lahat ng mga gender, lilinawin ko lang po, SOGIE Equality Bill, hindi po siya LGBTQ plus Equality Bill. SOGIE po, bawat tao ay may SOGIE. SOGIE means sexual orientation, gender identification, and expression. Ako at ikaw ay mas sariling SOGIE. Pinagalaban po natin, SOGIE Equality. Maging ikaw ay bakla, tomboy, babae, lalaki, pantay-pantay. Hindi po sinusulong nito ang kabaklaan o ang pagiging tomboy, isinusulong po nito ang pagkapantay-pantay. Hindi po ito issue ng LGBTQ plus community lamang, pagkat ang nangyari po sa akin na pag-abuso, pagposas, at pangungutya ay maaaring mangyari, ikaw man ay lalaki o babae. Magandang tanghali. Irwin Corpus ng Municipal Student. Alam ko na itong tanong mo. Ano? Ano ba yung Q doon sa LGBTQ? Q+. Baka doon ka, Q. Ako mismo, malaki pagrespeto ko sa bawat tao. Miski sa inyong hanay ay may respeto ako. Kaya sa mga nababasa ko sa social media, ang nakikita ko mga puntos na iba doon is yung sinasabing trans woman. Paano mo ma-identify na trans woman niya kung hindi naman siya nagpatanggal ng kanyang aring pagkalalaki? Ngayon, kung nagpatanggal siya ng aring pagkalalaki, nagpagawa siya, paano ba i-prove na ikay isang trans woman? Kaya doon nagkakaroon ng medyo hindi pagkaunawan pagdating sa CR na maraming mga babae ang nagko-komento na kung nananatili ang ari ng pagkalalaki, dapat sa lalaking mag-CR. Ngayon, kung natanggal yung ari ng pagkalalaki at naging babae na, so yun, katulad ni Congresswoman na Sinto, yung Congresswoman natin, Roman. So, accepted na siya sa babae. Ano ang yung maiko-komento doon? Napakagandang punto po niyan. Na kapag ikaw ay may-ari pa ng lalaki, dapat ikaw ay mag-CR sa kubetang pang lalaki. Kapag ikaw ay may-ari pa ng pambabae, ikaw ay dapat mag-CR sa CR ng pambabae. So ano po bang pinapanukala natin dito? Na bago ka po pumasok sa isang palikuran, ipakita mo ang iyong ari? Paano mo pangapatunayan na ang isang babae na pumapasok sa palikuran pang babae ay walang ari ng isang lalaki? At paano mo rin po mapapatunayan na ang isang lalaki na pumapasok sa CR na panlalaki ay walang ari ng pambabae? Paano po natin mapapatunayan iyon?
So sa ngayon, wala ka pang idea kung paano ma-resolve yung ganun. Ang ganun sa akin, ang naiisip ko niyan is dapat ang ating mga mababatas makalikha ng batas na pagka nagpa-opera ka na, nagpapalit ka ng iyong kasarian, dapat nire-register din niya sa NSO para mapalitan ang iyong record. Sa gayon, magkaroon din ng isang ID na nagsasabing ikay isang trans woman para sa ganon, pagpasok mo sa isang female CR, meron kang patunay, di ba? Tama po yan. Kaya po kung ako po nabibigyan ng isang pagkakataon na mapakinggan, nais ko rin po isulo ang tinatawag nating gender recognition. Napakagandang mabuti po at kahit hindi po namin kayo, hindi kayo isang trans woman o isang trans man, naiintindihan nyo na merong solusyon para dito. At yun po yung wastong pagkakakilanlan. Ito po yung ginagawa na sa mga first world country. But at the same time, though maganda po ang pagkakakilanlan, it defeats the purpose of us calling it Filipinos are the only ones maybe who's using our washroom comfort room. Kailangan po natin maging komportable. So, sa mga pilosopo, ganito na po sasabihin nila. So, ibig po ba sabihin, bago ako pumasok sa palikuran pang babae, dapat magpapakita tayo ng ID? Magandang ka na. Nasa loob siya ng napakalaki mong bag, ng backpack, nandito yung ID mo, inintihi ka na. Ayan na, lalabas na. Makakalkalin ko pa po ba yung bag ko para ipakita lamang na ako ay isang trans woman o ako ay lehitimong babae at birth? Hindi, siguro, pagka gano'n, palagi kang alert. Yung ID mo, always in your pocket, not in your bag. Para sa gano'n, kung mamadali ka, easy, makukuha mo sa pocket mo, may papakita mo. Siguro, gano'n mga sistema. At pangalawang punto po dyan sa sistema na yan, sino-sino po ang sisitahin natin at tatanungin ng ID? Bawat pumapasok po ba sa palikuran ay dapat mag-present ng ID? O kung ano lang yung feeling mo, ay hindi siya mukhang babae, ay mukha siyang lalaki, ay mukha siyang babae. Huwag natin tatanungin ng ID. Yun na ba po ang next steps to that? Next question. Actually, yung kahit na ako, identified ko kagad kung ikay dating lalaki or naging babae ka na, alam ko kung ang figura. Kahit na hindi magsalita yan, naanan ko na, transgender. Mabuti po at kayo may ganyang abilidad. Pero not everybody in the Philippines has psychic ability to identify how does a trans woman or how does a trans man looks like. In fact po, kung ihahanin niyo po lahat ng mga trans woman o lahat ng trans man sa Pilipinas, siguro po yung maglugas na lang talaga ang buhok ninyo at hindi niyo pa rin mapatunayan kung sino ang babae at hindi tunay na babae. Halimbawa, Gretchen, yung nangyari na yun, hindi ka pumasok sa CR ng babae, kundi sa CR ng lalaki. Kami dun sa CR namin, nagkakitahan kami. Okay lang kahit na ang gender mo pumunta doon, we don't care. Ano sa palagay mo kung halimbawa naging choice mo ay sa male ka pumunta instead of sa female? Let's go with factual evidences po. There's not a single record here in the Philippines. Ilan po ang populasyon ng Pilipinas at ilan po ang mga katulad ko trans woman. There is no single incidence of a trans woman being assaulted or a trans woman assaulting another woman inside the female washroom. But there are multiple counts of instances. In fact, our one of our departments here in the Philippines, sa police department po, there are 400 cases, more than 400 cases of scientifically assigned or the assignment at birth is male being raped by another male person. So statistics shows that it is safer for us to go to the female washroom, considering that we dress like a female, we think like a female, we act like a female. Babae rin po ang tingin namin sa sarili namin, tunay po kami babae, kaya hindi kami mambabastos ng kapwa babae. We're exposing ourselves to greater risk, security risk. If we will enter, people like me, imagine me, entering a washroom for male.
And some, not all, but some trans women are undergoing hormonal replacement therapy. O pinapalitan na po ang aming hormones into female hormones for us to become more feminine. Thus, making us a little bit weaker than the normal man, I mean not a normal man, but a cisgender man, making our bones a little bit more brittle than a cisgender man who have not gone any hormonal replacement therapy. So, pati po ang physical po naming lakas ay maaari rin po nababawasan as we go through these therapies. Kaya po hindi po natin sabihin na dapat komportable na lang kayo sa mga lalaki kasi komportable naman kami mga lalaki. And there are so many video evidences, social experiments in social media na ang mga trans woman po, chinek po nila kung effective ba talaga. Pumapasok po sila sa CR ng panlalaki. Ngayon yung mga lalaki napapakamot ng ulo kung saan ba sila papasok. Kasi pag bumad pa lang nila sa CR ng lalaki, ang daming ang haba ng buhok, ang gaganda sa loob ng washroom ng lalaki. Ngayon yung mga lalaki ngayon, nahihiyang pumasok. Kasi puro mukhang babae at talagang mga babae ang nasa loob ng washroom nila. Now, how do we answer those men who are not comfortable seeing someone who looks like a woman, who thinks like a woman, who acts like a woman inside the washroom? So kung tayo po ay concerned na sa seguridad sa CR ng mga babae na wala pang naitalang kaso sa Pilipinas ng pang-aabuso, how much more the issue of security inside the male washroom with more than 400 cases of man-to-man rape. That is something that we have to look up to. Okay? Mga questions? Okay. Wala na? Wala na. Culture. Okay na. Okay. Gretchen, mukhang sa Senado nagkakaproblema kayo, no? So anong balak niya sa Senado? Yung lobby? Actually po, nagpo-focus po, tinututukan po talaga namin ang kaso sa Senado na sana po with the expression of support from our President, talaga pong may isa batas na SOGIE Equality Bill. Hindi lamang ang kwento ko po ay isa lamang tuldok sa maraming kwento ng pang-abuso sa amin. Ito po ay issue sa education. Marami pong tulad ko ang hindi nakaka-graduate, hindi pinapag-graduate, at hindi nagpapatuloy ng pag-aaral dahil lamang po sa kanilang gender identity. Sa trabaho, marami pong tulad ko are denied of employment, harassed inside the workplace, and even fired because of their gender identity. Marami rin pong tulad ko ang nagkakaroon na ng iba't ibang mga sakit sa kanilang katawan, kabilang na rin po ang mga sexually transmitted disease simply because they're not accepted by society, and it is backed up by psychological studies. At marami na rin po sa mga tulad ko ang namamatay araw-araw dahil sa mga pang-abuso na to. At marami, this is worse, marami ang kinikitil na lang ang kanilang buhay dahil pakiramdam nila sa araw-araw na gumigising sila, hindi sila tanggap ng lipunan. Yung sa Subic ba? Naalala ko lang, Sige, talo. naalala ko lang, di ba minsan nagsabi ang presidente na siya dati bakla? Oo. Di ba? Sabi niya. Binagit ba niya yung joke na yun o whatever na yung statement na yun o kayo yung nagkita sa mga niya? Yes po, isa yun sa mga maraming jokes po na sinabi niya. Ano naman yun kung nakikipagbeso ako sa mga kapwa lalaki o sa mga bakla o sa mga beki? Wala sa akin yun. Kung sabihin nilang bakla ako, di bakla ako. Mas magandang nga yun kasi naiintindihan ko ang lalaki at naiintindihan ko rin ang babae. So inuulit ko niya yung mga jokes na yan. Maybe po kasi alam niya na sobrang bigat ng pinagdaanan ko. Gusto niya na yung pagkikita po namin kahit na paano maging live o makakangiti man lang ako. Na malaman niya may nakakaintindi sa akin. Last na ito. Totoo ba yung sabi ni Presidente na pag bakla ka, agad-agad makikilala mo kung bakla yung isang lalaki o hindi? It takes one to know one. Oo, it takes one to know one. Pangalawa, no, tanong ko, sa Subic, merong nirape na pinatay ang Amerikano. Di ba? Ano ba yon? Meron pa rin siya o wala na? Wala na. Ha? Transgender
With the case po of Jennifer Laude, I'm really not sure if she's transsexual or not. Kasi po that's a confidential information. It's up to the person to disclose whether she is transsexual or not. Unfortunately, wala na po siya sa piling natin para po explain yung side niya or para i-disclose that information. But regardless whether you're a transsexual or not, tama po ba ang pagpatay? Hindi na lang po siya ituring natin isang bakla. Hindi na lang po natin siya ituring na isang trans woman, kundi bilang isang lalaki o bilang isang babae. Tama po ba na ikaw ay pinatay dahil lamang sa ikaw ay lalaki o pinatay ka dahil lamang isa kang babae? Na nalalaman mo na sa akto ng pagtatalik na ay, ang kasama ko pala hindi ganito, hindi ganyan. Obviously, it is a crime committed because of her gender identity. At marami pa pong mga Jennifer Laude, marami pa pong mga tulad ko, at marami pa pong iba, hindi lamang po mga trans woman, kahit mga trans man, ang nakakaranas ng mga ganitong pag-abuso. Kailan po ba tayo magkikilos? Kapag meron lang po bang namamatay? Kapag meron lang po bang mga nire-rape? Paano naman po yung mga simpleng bagay na pinagdaraanan namin araw-araw? Hanggang kailan po namin siya titiisin? Sabi ko nga po, kapag isinulong ang pagkapantay-pantay, mas magiging masaya ang society. And if you're living in a happy society, the more that you become productive, the more that you become progressive. And if people are progressive, then our country will also be progressive. Malakas kumita. Yung sabi ni Presidente pare, hindi niya sinagot. Yung sabi ni Presidente, it takes one to know one. It takes one to know one. Ano palagay niyo? Yung joke na natin siya baka. Hindi. Yung kay Trillanes, si Trillanes ka, alam na ano. Ninaalala ko lang. Sagutin mo kung gusto mo sagutin. Well, maraming pagkakataon po dahil sabi nga, it takes one to know one. Na ang pagkakakilanlan mo ay nakikita mo sa ibang tao kasi meron kayong mga pagkakaparehas. Pero hindi naman po siguro 100% of the time, tama yung ating mga hinala. Wala kang duda kay Tulakay. Good luck. May isa na lang. Huli-huli. Huli na yan. At bago yung mga tanong mo, babati ko kay Martin Tanar, pero niya yung araw na ito, baka nakikinig sa PCO office. Kasi live tayo sa Facebook. Sino? Secretary Martin Tanar, happy birthday, boss. Isa Wala na kay lang. Ado Pagdinawa Company. Isa na lang, Okay. Gretchen. Kasi napakaganda ng mga pagkapaliwanag mo, inirelate mo yung mga problema ng LGBT sa social concept. Napakaganda niyan. No? Kaya lang, sa tingin ko, kailangan mag-aral din. Ito, parang komentaryo mo na rin. Hindi lang siya cultural eh. Basically, deeply rooted in our religious belief. No? Kasi sino ba naman tatanggi? Talaga namang nakalagay sa Biblia, di ba? Maski na yung sexual relationship between a man and a man is abominable in the eyes of the Lord. And it's specifically about sexual relationship, Yes, not yes. a loving Pero relationship. hindi yan ang punto ko. Kasi nagkaroon ng pagkakataon na nakatulong ako sa mga LGBT ng Legazpi, tinitira nga sila doon sa konsepto na yon. Kaya sa tingin ko, kayo, dapat ang pagkaralang mabuti yan, di ba? Kasi why stay in a religion na against sa inyo, di ba? I think, tingin ko kasi, hindi kayo dapat na huminto dun sa isang social concept lang. Talagang deeply rooted yan sa aking religious belief, no? Kaya sa tingin ko, dapat banatan din talaga yung... Kaya lang, siyempre, mas dadami ang kalaban nyo dyan. So, ako humahanga ako na you were able to connect the problem of LGBT sa kapwa. Uli ka daw. Dalawang aspekto. Sa komento, hindi ko maintindihan kung bakit pinag-uusapan ng kubeta. Kasi para sa akin, the way the comfort rooms right now are designed, dapat ang mga babae pa nga magreklamo eh. Dahil sa mga men's room, walang pila. Sa mga ladies room, ang haba ng pila, kawawa naman talaga sila. Para sa akin, palta ng structure. Pagpasok mo sa kwarto, kaliwa urinals, doon sa gitna, lavatories, sa kanan, puro cubicles. O, di halo-halo na tayo dyan. Yes po, that's what we're pushing for po. The exact term po is... Ladies, men's
luma na yan. Old. Panahon pa ni Erap at saka ni Damian. Panahon na ni Isko ngayon. Kaya kailangan we think out of the box. Yes po. Oh. Ang tawag po Diba? is Sure. gender neutral washroom po ang tawag po. yung Walang six. lalaki o babae. Pagkaliwa, yung meron yung may kanan, cubic, yung choice kasi ito eh, bahala ka eh, mamili ka sa kaliwa o sa kanan, sa gitna, yung ano. Ngayon, next question. Oh. Ha? Next question, gusto mo na? Kalimutan natin. Ano question? Kalimutan. Gretchen, ikaw ba available pa o it's complicated? Yun lang, para sa FB lang. Kasi i-unfriend kita mamaya. I'm single po. Oo, ito mo na. Available. Wala nang tanong sa inyo niyan. Okay na. So, again, thank you kay Gretchen. Bago siya pumunta dito galing pa siya sa interview sa CNN. Ginanshot yung interview sa CNN para kasama International. sa ating forum ngayong tanghali. So, wish you the best of luck, Gretchen, sa iyong advocacies. At anytime, magkakaroon din sa amin sa Broadcasters Forum pagka bagong update. So again, gentlemen, ladies, thank you. Salamat sa inyo lahat. We'll see you next Wednesday sa condition ng ating Broadcasters Forum. Thank you. Maraming salamat. Na ibang kabigat. Mr. Kina, Apo, na ibang daw. Erwin, ikaw ba ay satisfied sa tanong mo? Sagot? Okay. Thank you. At